news. Kanina pinag-uusapan natin, di ba? Di ba Nakakalungkot sabi lang. ni Auntie Claire, ayaw na ayaw daw ng Malacanang ang fake news. Eh bakit ng fake news yung presidente? Eto mismo, ito, nakahiya-hiya to, Mr. President. Kaya nga, sinasabi sa inyo may spokesman kayo na pagka pumalpak, hindi kayo ang sisisihin. Si Auntie Claire, hayaan nyo nang sisihin si Auntie Claire kasi unang-una matagal nang sinisisi yun At saka yung itsura niya mukhang kasisisi talaga. Grabe naman. Ay, nako. Yung mga ganong itsura, alam mo, pagka nakikita mo, basta gusto mong sisihin. Opo. Oo. Ang sinisisi ko yung advisor ni Pangulong Bongbong Marcos. Si ano yun? Hindi ko alam kung sino Si advisor Larry niya. Gadon yun, di ba? Presidential advisor Hindi, ibig sabihin yung nagbulong sa kanya. Di ba? Sayang naman, Kasi sayang. yung mismong tagapagsalita ng Kagawaran ng Katarungan o Department of Justice nagsabi! Mali naman po kayo doon. Hindi naman pala na-aresto si Saldico sa Czech Republic. Kasi chinek nila. Na-check nila. Wrong mistake. Alam mo, kaya nga pumunta nga doon, di ba sinasabi ko, kaya doon pumunta si Saldico kasi Chinese siya, di ba? He is now in Czech Republic. Sabi nito. Okay po. Tagapagsalita na hindi naman daw inaresto. Okay. Kasi sabi ni Harry Roque, di ba nung lumabas? Yung news na inaresto, sabi niya, chinek daw ni Harry. Siyempre, andun siya Sabi niya, wala namang record dito ni Saldico inaresto. In fact, wala namang record dito na kahit sinong Pilipino ang na aresto sa Prague. Yan. At ito ay kinumpirma ni Attorney Polo Martinez. Nung sinabi niya, teka muna, hindi naman arrest yun. Siya ay hindi inaresto. Ito, very clear Pambihira naman, presidente ka, binara ka nung spokesman lamang ng DOJ. Sabi nito, ito ay exact words ng ating tagapagsalita. Ito, i-translate mo sa Tagalog para maintindihan nila. We have to be careful. Dapat mag-ingat tayo. With the nomenclature. Ano yun? Yung kataga. Okay. Kataga. Ayan. He was not arrested. Siya hindi nahuli. When Saldico Nang si Saldico was found in the Czech Republic, na makita sa Czech Republic, their government ang kanilang bansa notified the Philippines. ay magsasabi sa Pilipinas. Yun lang ang nangyari. Sinabi lang, oy, meron Nandito. ditong Pilipino, pumapasok. Ayun. Administrative po yun, immigration matter yun, hindi dahil doon sa arrest warrant niya. So, Mr. President, Narong mistake po kayo. At sabi pa nila, ito, Tagalogin mo rin madali lang ito, sabi ni Martinez. Let's do away with the word arrest. Iwasan natin ang pagsasalita ng aresto. Yan. Because Dahil arrest assumes ang paghuli ay it is being done ginagawa. by the country Ay ginagawa ng bansa with jurisdiction over him. na merong kanyang Jurisdiction, karapatan sa kanya. Yan. The Czech Republic Na ang Czech Republic cannot lawfully arrest Saldico na hindi mahuhuli si Saldico ayon sa batas nila. because Dahil he has no outstanding warrant there. wala naman siyang tamang pag-aresto sa kanya. The case is pending in the Philippines. Ang kaso ay napurnada sa Pilipinas. Pending Nabinbin. Napurnada. Sige na. Yan ang Okay. sabi. At pinabulaanan pa niya na yung kung ilang days chuchu-chuchu na Ayun. babalik si Saldico. Sabi niya, there is no definite timeline Wala namang particular na oras o for cause possible return sa kanyang posibleng pagbalik.
to the Philippines. Sa Pilipinas. Yan, ibig sabihin yan, read between the lines. Yeah. Hindi nila sigurado kung baka maipapakita nila. Uy, attorney, ha? Oo. Derba, sinong fake news ngayon? Mr. President naman kakahiya-hiya naman tayo, sir. Kasi naman, pagka ganyan, sir, yung mga ganyang announcement, may spokesman ka. Kaya, I would like to say something sa aking mga friendship dyan sa around the world. Alam mo, attorney, meron akong makukulit na mga tumatawag sa akin ng madaling araw. Don't call me when I was sleeping, please. Oh. Ay, bakit naman? Baka naman emergency. Hindi, mauubos yung English ko sa inyo. Eto pa, kung gusto nyo ng fake news, meron pa. Yung sinasabi nilang unexplained wealth daw. Oh. Teka, tingnan natin kung sinong may unexplained wealth. Hindi tingnan mailiwanag na kayamanan yan. Ikumpara natin ang yaman Ay siya. ni Pangulong Marcos at ni Speaker Romualdez doon sa sinasabi nilang kayamanan. Oh. Kuno-kuno ni VP Sara. Okay, ito tingnan natin. Opo. Noong 2020, si Pangulong Marcos ay nagdeklara ng yaman na 203.8 million. Si Speaker Romualdez ay nagdeklara ng 475 million. Si VP Sara ay 44.8 million lang. Noong 2021, si Pangulong Marcos, more or less, ganun din yung yaman niya, 203 million. Si Speaker Martin ay 475 million. Si VP Sara tumaas ng konti, 58 million. Ayun. Noong 2022, noong naupo si Pangulong Marcos bilang Pangulo from 203 million naging Magkano? drum roll. Tagal. Drum roll. Yun. Ayaw. Mula sa 203 million bago siya naupo bilang Pangulo, isang taon lamang na siya ay Pangulo, yung 203 million niya ay naging 960 million! Wow, ang bilis ng no? Salento ang bilis. Si Speaker Romualdez hindi nagbago. 475 million pa rin. Si VP Sara tumaas ng konti, 71 million. Noong 2023, mga kababayan. Dalawang taon pa lamang. Actually, isang taon 2021 di ba? Wala pang 2 taon. Si VP Sara ay nadagdagan lamang ng konting-konti ang kanyang kayamanan from 71 million to 77 million. Si Speaker Martin nadagdagan din, konti lamang, 493 million. From 475 million. Ngunit. Si Pangulong Marcos from 960 million naging 1.157 billion! Bigla naging bilyonary! Mga kababayan! Ang daming bonus ni boss. Diba? Ang itinaas. Yan. Masipag talaga. Ang itinaas ay 575%. Baka sa business yan, sir. Hindi natin alam. Negosyo. Wala akong sinasabi. Opo. Ang sinasabi ko lang, yan po ang naka-records na opisyal. Hindi ko sinasabing ninakaw, hindi nagnakaw si Sara, nagnakaw si Marcos. Wala po tayong sinasabi dito. Tama. Sinasabi lang natin yung mga datos. Yun. Kayo na pong mga kababayan ko ang magpasya kung sinong tama. Kaya sa susunod na... Ay, ano ba yan? Ay, ikaw siya itama! At sa mga tanyang mga kasama, kaya ang mga kababayan sa susunod na programa, matutunghayan ninyo sino? Senyor Balita! Kasama si Ray Pacheco!